Nanatili pa si Althea sa ospital ng ilang linggo. Dahil premature ang baby Sabrina niya, kaya kailangan pa itong i-monitor. Althea wants to go home. Gusto kasi niyang attend sa graduation ni Tonton dahil with honors ito pero ayaw ni Steven. Kailangan niya pa kasi daw magpahinga dahil baka daw bamuka ang kanyang tahi. Althea couldn't still thought that she will give birth in cesarean method. Gusto pa naman niyang normal delivery lang pero hindi talaga natin alam ang hinaharap. Kasalukuyan na kumakain ng oranges si Althea, while Steven was the one who's peeling the oranges and handling it to Althea. Spoiled masyado ang dalaga kapag si Steven palagi ang kanyang kasama. Steven, may tanong ako. Ani ng dalaga habang kumakain ng orange. Steven sighed like he was calming himself. Kung itatanong mo na naman kung pwede kang umuwi, drop it already. My answer will still the same. Sagot ng binata at nagbalat na naman ng orange. Ang takaw kumain ni Althea. But it's okay though. Mas gusto niya ang matako na Althea. Sunod-sunod na umiling ang dalaga habang puno ang bibig ng orange. Hindi. Alam kong hindi na magbabago ang isip mo dyan, huminga ng malalim ang dalaga. Si Regine. Althea breath. Alam mo ba kung nasaan siya? Nasabi kasi ni tatay kahapon na sakin na nawawala daw si Regine. Hindi na daw kasi nila nakita si Regine mula nung insidente sa mall eh. May alam ka ba kung nasaan siya? Kitang-kita ni Althea kung papaano natigilan ng binata sabay iwas ng tingin sa kanya, bago tumikim at pinagpatuloy ang pagbabalat ng orange. Matagal muna bago makasagot binata. No, I haven't seen her since. Steven replied. Sunod-sunod ang naging paglunok nito na para bang nahihirapan ito. You want more of this orange? Pag-iibang usapan ni Steven. Napansin ni Althea na parang nagiba ang asta ng binata. Panay ang. Hindi na okay na ang nabalatan mo, ani ni Althea saka nagpatuloy sa topic tungkol sa pagkawala ni Regine. Sabi ni tatay kahapon na panay ang balik ni tita sa bahay. Hinahanap daw si Regine. Parang biglang naalarma naman ang binata nang tumingin ito sa kanya. Did they hurt tatay? Napapantastukuhan na tiningnan ni Althea si Steven. Bakit ganyan ka makariyak? Tinanong lang naman nila kung may alam si tatay kung nasaan si Regine. At bakit naman nila sasaktan ni tatay? Wala naman alam, eh. Advance ka mag-isip. Oh, natahimik naman ang binata bago magsalita ulit. Maybe Regine is with that bastard. Sa sinabing bastard ni Steven ay alam na kaagad ni Althea kung sino ang tinutukoy nito. Isang tao lang naman ang tinatawag nitong bastard, eh. Walang iba kundi ang gagawang niyang ex. Althea shake her head as she ate orange, kasama yung mama ni Kevin nang pumunta sila sa bahay kahapon sabi ni tatay. Hindi din daw umuwi sa kanila hanggang ngayon, huminga ng malalim si Althea saka nag-iisip kung nasaang lupalop na sila ng mundo. Nasaan na kaya silang dalawa? Hayes, baka nagtatago lang yun dahil sa ginawa sa Kin. Napatigil sa pagkain ni Althea ng dalandan dahil bigla na lang nagdilim ang tingin sa kanya ni Steven. Are you concerned with that bastard? Ha, Althea? Steven asked in calm voice. Pero taliwas nito ang mukha ng binata. Kung gaano kakalma daw ang boses nito ganoon naman kadilim ang mukha nito. Steven was staring at her intently making her unconsciously gulp. Bakit ganyan ka makatingin? Bawal ba magtanong? Mataray na ani ni Althea pero sa totoo lang ay kinakabahan siya sa hitsura ni Steven, ganun pa din kasi ang tingin nito sa kanya. Steven was watching her like he's judging something on stage. Parang binabasa niyo ang ekspresyon niya. Answer me, Althea, Steven authoritatively said. Why are you looking for that man? May gusto ka pa rin ba sa kanya ha? Umusag papalapit ang binata sa dalaga saka hinawakan ang baba niya. Answer me Althea, you still harboring some feelings for that damn bastard. Kahit may kaba sa dibdib, tinapik ni Althea ang kamay ng dalaga saka inirapan. Sa sobrang advance mong mag-isip para ka ng ewan. Althea was trying to break the tensed air. And for your information, wala na akong gusto sa lalaking yun. Bakit pa ako magkakagusto sa iba kung andyan ka naman? Crush nga kita eh. Kaya paano ako magkakagusto dun mabilis na tinakpan ni Althea ang bibig dahil sa walang preno niyang sabi. Bakit naman kasi ang daldal mo Althea? Kastigo ni Althea sa sarili. The dark-faced Steven had earlier were turned into bright one.
He looked pleased as what he heard. Come again. Steven was grinning. Ano ulit ang sinabi mo? Sayang-saya na saad ni Steven na parang hindi nakakatakot ang ore kanina. Ang bilis nagbago ng mood. Wala naman akong sinasabi, bingi ka na siguro. Mabilis na nagtaklab ng kumot si Althea para itago ang mukha na alam niyang sobrang pula. Nag-init ang dalawang pisngi niya. Althea could hear Steven's sexy chuckle. My ears are working as good as hell, Althea. Sinusubukan ni Steven na tanggalin ang kumot sa pagkakatago sa mukha ng dalaga pero mahigpit ang hawak nito. Say again, one more time. Joke lang naman yun. Nauutol sa sigaw ni Althea. Sarap talaga tadyakan ang berang na to. Lakas mang-asar. Ouch, ani ni Steven sa malungkot na boses. Joke lang pala yun. Sakit mo naman. Steven dramatically sighed. I've been broken for the second time now. Akmang magsasalita pa si Althea nang biglang nalang tumunog ang cellphone ni Steven. Dinig niya pa ang mahinang mura ng binata. Tinanggal niya ang kumot sa kasinulyapan si Steven na bigla na lang naging seryoso ang mukha habang nakatitig sa kanyang cellphone. Timungin muna ito sa kanya bago nito sagutin ang tawag. Yes, let them stay there. Yes, and one more thing. Don't tell anyone about this. Understood. Even Ninong. Don't tell it to him. Yes. Okay. Mapang-Yusisa na tiningnan ni Althea si Steven. Sino yun? Steven put his phone to his pocket. Just someone I know. He casually answered. Saka nga pala, Tonton and Ate Linda will visit you this afternoon. Tumango na lang si Althea. Napansin niyang natahimik si Steven dahil sa tawag na iyon. Parang naging seryoso ito masyado at malalim ang iniisip. Hinayaan na lamang ni Althea ang binata sa pananahimik nito. Maybe it is an important call. Pangungumbinsi ni Althea sa sarili. Curious siya sa kung anong tungkol sabihin ni Steven sa tawag. She shouldn't try but her curiosity was killing her. Steven tawag niya sa binata na nakaupo sa couch sa loob ng kwarta. Private room kasi ang pinili ni Steven na yukupahin nila para daw maging komportable siya. You need anything? Lumapit naman agad ang binata sa kanya saka umupo sa hospital bed at hinaplos ang kanyang buhok. Pwede ba natin puntahan si Sabrina mamaya? Gusto ko siyang makita ulit. Steven offered a short smile, hindi na ba masakit ang katawan mo? Baka mabinat ka kung palagi kang gagalaw. Mag-wheelchair naman ako tas ikaw ang tagatulak. Nagpapaawang tumingin siya sa binata. Please, nakakabagot kasi dito sa loob. You really bored? Kalmadong tanong ni Steven. Hinahagod pa rin ito ang kanyang buhok. Tumango siya. Gusto ko nang umuwi, Hindi ako sanay dito sa hospital. Magaling naman na din yung sugat ko. Wala na din akong nararamdaman na masakit. Gusto mo na talagang umuwi tayo? Tanong ulit ng binata. Oo, agaran na sagot ni Althea. Gusto niya na talagang umuwi. Oo lang talaga si Steven kaya umabot sa 2 linggo sila na malagi sa hospital. Sabi din naman ng doktor ay nang pwede bukas ilabas si Sabrina sa ICU. Uwi na tayo, please. Mahinang natawa ang binata sa kapabiro siyang pinitik sa noo. Okay, I'll talk to Lara to ready all the papers. Pagkalabas ni Sabrina bukas uuwi tayo kaagad. Bakit ang dami mong kilalang babae? Nakangusong tanong niya. Halos lahat yata ng babae ay kilala si Steven. Ang gaganda pa lahat. Dati sigurong babae si Steven kaya lapitin ito. Steven lowered his head down to kiss her forehead and tip of her nose. You sound like a jealous wife complaining to her husband. Tumatawa pa ito ng marahan. Parang tanga lang. Umirap siya. Tadyakan kita dyan, jealous mo mukha mo. Steven sexily chuckles, you don't have to worry about women I'm working with. May mga asawa na ang mga iba. And besides, Isabel is a nice woman. Magkakasundo nga kayo Althea said, basta uuwi tayo bukas. Kapag hindi talaga, ipapaitak kita kay tatay. Yes, uuwi tayo bukas. Promise. Paninigurado niya pa. Yes, promise. Althea raised her pinky finger, pinky swear muna para sure akong uuwi tayo. Steven clasped their pinky finger to seal their promise. Pinky swear.
But suddenly Althea stilled when Steven grabbed her chin and lifted it up a bit before placing his soft lips against her. Steven kissed her so passionately and softly. We should always seal our promise with a kiss on the lips. And again, for the second time, Steven kisses her again. This time it's much more longer, a deeper kiss. Hindi alam ni Althea kung paanong napapayag ni Steven ang Divine Medical Hospital, pero nakalabas agad sila nang walang masyadong inas-ikaso. May kasama pa silang private nurse para tingnan ang lagay ni Sabrina. Ngayon pauwi na sila. Si Steven ang nagmamaneho habang siya naman ay nasa passenger seat, at karga ang kanilang anak na tahimik na dumdidi sa kanya. Ang lakas damid ni Sabrina. Aniya habang hinahaplos ang pisngi ng kanilang anak. Nag-breastfeeding si Althea dahil yun ang sabi ng doktor. Mas healthy daw kasi ang breastfeeding kaysa sa formula drink. Tumingin saglit si Steven sa dalaga sa kabinaling ulit sa daan ng mga mata. Are you fine with breastfeeding? Hindi ba nakakailang? Tanong ni Steven. Nakatingin naman si Althea sa binata dahil panay ang tikim nito habang pasulyap-sulyap sa kanya. Okay lang naman. Nakakapanibago lang, sagot niya. Medyo hindi siya komportable sa breastfeeding pero gusto niyang maging healthy ang baby Sabrina niya kaya ayos lang. Can you cover your breast a little? I'm driving. Parang nahihirapan na sambit nito. Napapantastukuhan na tiningnan ni Althea ang binata panay ang ayos ng upo. Ayos ka lang ba dyan? Para kang uod na binudburan ng asin. Tumikim ito, nadidistract ako sa dibdib mo. Takpan mo sandali. Nagpabalik-balik ang tingin ng dalaga kay Steven pabalik sa anak niyang tahimik na dumdidi. Hindi pa tapos damid si Sabrina, iyak na naman to kapag tinanggal ko ang didi ko sa bibig niya. Althea answered directly. Steven grunted a bit. Sobrang naninikip na ang pantalon niya. His abdomen was hurting a little. Takpan mo lang, he said in a almost whisper voice. Baka hindi makahinga si Sabrina, Steven. Magmaneho ka na lang dyan. Huwag ka nang magsalita. Pinal na sabi ni Althea. Hindi naman sumagot si Steven at magmaneho lang pero panay pa rin ang tikim nito na parang nahihirapan. Hinayaan na lang ni Althea ang binata dahil para itong tanga. Malayo pa lang sila sa bahay pero tanaw na ni Althea ang kumpulan ng mga tao sa labas ng kanilang bahay. Siyempre kasama din doon ang mga Marites gang. Sila lang ang nagnangunguna. Bakit ang daming tao sa labas ng bahay? Nagtatakang tanong ni Althea. Wala namang may birthday sa kanila o okasyon kaya nagtataka siya kung bakit maraming tao sa bakuran nila. Just don't mind them, ani ni Steven sa baritonong boses. Ipinarada ni Steven sa loob ng kanilang bakuran ang kotse saka pinagbuksan siya. Kitang-kita ni Steven kung paano lumuwa ang mga mata ng mga Marites gang nang lumabas siya sa kotse. Nag-uusap pa ang mga ito gamit ang mababang boses pero rinig pa rin naman niya ang mga sinasabi. Pinayungan siya ng binata. Siya ang nagkarga sa kanilang anak habang si Steven naman ay bitbit ang mga gamit nila. Nahadyap ng tingin ni Althea ang parang mga men in black na nakatayo sa gilid ng kanilang pintuan. Sino ba ang mga yun, Steven? Bakit para naman mga guards yan? Tanong ni Althea. 2 linggo mahigit lang siyang hindi nakauwi pero parang ang dami nang nagbago sa bahay nila. Parang hindi na ito ang dati nilang tahanan. Naka-hollow blocks na ito ngayon samantalang dati ay plywood lang na pininturahan ang dingding nila. Bago na din pati ang bubong nito. Sosyal nga, dahil may pintura na ito. Noon naman nagkakakulay lang ang bubong nila dahil sa kalawang, Security just in case, tipid na naman na sagot ng binata saka iginaya siya sa loob ng kanilang bahay. Nagulat na naman si Althea nang makapasok sila, nang bigla na lang may nagpaputok ng party popper pero mas ikinagulat ni Althea ang loob ng kanilang bahay. Naka-tiles na ito at halatang bago ang mga gamit mula sa couch at mga display. Pati TV ay bago rin. Inilibot ni Althea ang paningin sa kabuuan ng kanilang bahay. Naninibago talaga siya, parang hindi na talaga ito ang dating bahay nila. Nag-upgrade na, 3 na ang kwarto nila samantalang 2 lang naman yun dati. Welcome back Ate Leng. Masayang sigaw ni Tonton at tumakbo papalapit sa kanya, ang cute-cute ni Sabrina Ate Leng. Mana po kay Kuya Steven. Sinasabi mo bang pangit ako dahil hindi nagmana si Sabrina sa kinha? Kunyaring galit na usual niya. Oy hindi,
Ikaw mismo nagsabi niyan Ate Leng, hindi ako. Depensa naman ni Tonton. Welcome back, Leng. Bati ni Ate Linda saka lumapit sa kanya at kinarga si Sabrina. Akin na muna ang cute na batang ito. Kumain muna kayo at nang makapagpahinga kayo. Naghanda kami ng munting salo-salo. Kaya naman pala madaming tao ang nasa labas dahil may handaan naman pala. Natatawang saad niya kaya natawa din sina Steven at Ate Linda. Nasaan po pala si tatay, Ate Linda? Umalis lang saglit, pero babalik na din yun maya-maya lang. Sagot ni Linda sa kanilero ang kamay ng batang nasa bisig niya. Iginaya naman siya ni Steven patungong kusina nila. At tulad ng labas at sala nila nagbago din ang kanilang kusina. Mas lumawak pa ito ng kunti kumpara dati. Ikaw pa ang nagpaayos ng bahay Steven. Tanong niya sa kahinarap ang binata na naglalagay na ng pagkain sa kanilang plato. Maraming pagkain ang nakahain sa kanilang lamesa. Halos mapuno iyon ng pagkain lang. Yeah, sagot ni Steven sa bored na boses. Kumuha pa din ito ng mga pagkain. Did you like to eat? Halos lumuwa ang mga mata niya at napaawang naman ang kanyang mga labi. Hindi talaga niya minsan alam ang takbo ng utak ni Steven. Bakit mo naman pinaayos ang bahay namin maayos pa naman ta? Pina-concrete mo pa at pina-tiles. Magbabayad na tuloy tayo ngayon ng tax. So, you could live comfortably. Sinabi ko naman sa'yo na gagawin ko ang lahat maging komportable ka lang. Kayong dalawa ng anak natin. Seryosong sabi nito habang nakatingin sa mga mata niya. Bigla na lang tuloy kumulabog ang tahimik niya puso. Komportable naman kami. Hindi mo na sana ginawa to. Sobra-sobra na ang nagawa mo Steven. Hindi mo naman obligasyon ang ipaayos ang bahay namin. Dito na ako nakatira kaya obligasyon ko na din ang bahay na ito. Sambit nito sa katumabi ng upo sa kanya at inilapag ang plato sa harap niya. Marami iyong laman, saka may ibang nakatira na sa bahay ko. Nagsimula siyang kumain. Ganun din ang binata, iisang plato lang ang gamit nilang dalawa. Ganun sila palagi simula nang ipinanganak niya si Sabrina. Palagi na silang kumakain sa iisang plato pero iba naman ang kutsara na gamit nila. Hanggang ngayon hindi ko peren alam kung saan ka nakatira dati. Ang alam ko lang ay sa sentro ka nakatira pero hindi ko alam kung saan banda. Hindi kasi iyon nasabi sa kanya ni Steven. Esperanza, ani Steven na nagpagulo sa isip niya. Ha? Naguguluhan niyang tanong. Sa Esperanza, ulit ni Steven. I lived before there. Bigla naman nasamid si Althea. She frantically seeks for water. Shoota, muntik na siyang hindi makahinga. Sa Esperanza, gulantang niyang sabi, bakit mo naman iniwan ang bahay mo doon? Ang mamahal ng mga bahay sa Esperanza tapos iniwan mo lang. Althea murmured under her breath. Shoota, sinayang mo lang ang ilang milyon. Esperanza is the most known village in Isla Solana. Doon kasi nakatira ang mga mayayamang tao sa Isla Solana. Dahil sa mamaganda at ang mamahal na bahay, kaya kilala ang Esperanza sa buong isla. Luxury and extravagance can be seen in every details of its house. Daan-daang milyon ang halaga ng bahay sa Esperanza. It's okay, bali walang sagot ng binata na animoy hindi gumastos ng daang milyon sa bahay na iyon tapos iniwan lang. Eman and Lily needs it more than I do. Kaya binigay ko sa kanila ang bahay. And besides I like living here with you and tatay. At mas lalong sisayang tumira dito kasama ang anak natin. Sino si Eman at Lily? Akala ko only child ka lang. Mga pinsan mo, Yuzisa ng dalaga. Hindi kasi nito nababanggit ang pangalan na yun sa kanya. Ito ang unang beses. Umiling si Steven. Eman and Lily were kids I've met here. Remember the two kids who keeps on bringing you here mangoes every day? Tanong ni Steven sa kanya kaya tumango siya. Naalala niya nang ang dalawang bata noon na pabalik-balik dito sa bahay dati para bigyan siya ng mangga. Tapos ngumiti si Steven na parang may naalala. Nais kong mamuhay sila ng comfortable nang hindi iniisip kung ano ang mangyayari sa kanila sa mga susunod na araw na lumipas. Ayoko silang dalawa na manirahan sa lugar na hindi sila ligtas. Ngumiti si Steven pero baka sa mukha ang lungkot nito. Panipi tuldok. I remember myself in them. They're like me in some ways. Napangiti naman si Althea. Halata kasi sa mukha ng binata na masaya ito sa naging desisyon. Althea was proud of Steven.
Kung titingnan kasi ang palabas na anyo ni Steven ay akalain mo itong walang paki sa mga bagay-bagay. Dahil seryoso palagi ang mukha nito pero taliwas sa nakikita sa panglabas ang totoong ugali ng binata. Handang ibigay ni Steven ang kanyang mga kamay sa sinumang nangangailangan nito. Maaaring isipin ng iba na si Steven ay isang walang pakialam na lalaki ngunit hindi. Talagang patago lang ito kung tumulong. Hindi mo nga akalain na mayaman ito dahil sa mga karaniwang suot lang nito. Bukod sa palagi itong Nage English, walang kahit anong tanda na mayaman ito. Hinaplos ni Althea ang mukha ng binata sa kamasuyong ngumiti. Proud ako sa'yo, alam mo ba yon? Really? Parang batang nagtanong si Steven. Proud ka sa akin? Yeah, nakangiting sagot ni Althea. Kaya nga thankful ako dahil ikaw ang naging ama ni Sabrina. Alam ko na hindi mo kami pabayaan. Sobrang responsible mo, mabait masungit nga lang. Kaya gusto kita, Gulat naman na tumingin ang dalaga sa kanya. You like me. Medyo natawa pa ng mahina si Althea. Bakit parang gulat na gulat ka dyan? Manhid lang ang hindi magkakagusto sa'yo, no? Steven raised and wiggles his brows. Naging pilyong ang ngiti nito. Todo deny ka pa sa hospital, Sinundot pa nito ang kanyang tagiliran. Pinagnanasahan mo na pala ako. Ikaw ha, pasekreto ka pa. Tinampol niya ang kamay ng binata. Sinabi ko lang na gusto kita, umabot ka na sa pagnanasa. Steven chuckles in sexy way, it's the same thing. Kapag gusto mo ang isang tao malamang sa malamang pinagnanasahan mo din. Tinaas baba nito ang kilay. Tama ba ako? Tumigil ka na nga, yumandar na naman yung pagkama-asarin mo. Sus, kunyari ka pa, pang-aasar ni Steven sa dalaga na sobrang pula na ang mukha. Siguro binangga mo ako sa gabing una tayo nagkita sa bar dahil na love at first sight ka. Mga the moves mo, ha? Althea rolled her eyes, playfully. Ikaw nga itong isang gabi lang nagpa-fireworks nagbunga agad. Nag-iwan ka pa talaga ng souvenir. Ang lutong nang naging tawag ni Steven dahil sa sinabi niya. Napatawa na lang din siya dahil natatawa siya sa binata. That's a good laugh baby. Steven said when he sober up from laughing hard. You're so hot that night, wearing a pajama. Saan ka nakakita ng nagbar na nakasuot ng pajama? Ikaw lang. Althea scared. Naalala niya na naman ang rason kung bakit siya nagpakalasing sa gabing iyon. Well, for your information Kuya Steven. She trailed off. Wala na akong time magpalit ng pijama ko. At saka PA, pinatulan mo naman ako kahit nakapijama ako, Nadala ka din sa charms ko. Biro pa niya. Yes, natatawang sagot ni Steven. Sino pa ang hindi papatol kapag masungit na babae ang unang hahalik sa'yo? Ang sanggit mo. Akala mo naman ang laki mong tao. At least maganda ako, proud na sabi ni Steven. Tumawa naman ang binata saka hinila siya para makaupo sa kandanggan nito ng patagilid. Kaagad naman na ipinatong ni Steven ang baba nito sa balikat niya. What do you think of? Parang nahihirapan nitong tanong. Marriage. Akmang sisigat na siya sa tanong nito nang makarinig sila mula sa labas ng parang nagsisigawan. Agad nilang tiningnan kung sino iyon. Hoy! Lumabas kang babaita dyan. Anong ginawa mo sa anak ko? Althea, lumabas kang malandi ka. Anong ginawa mo sa anak ko? Hindi ka na naawa sa anak ko. Ipapakulong kita. Tandaan mo yan. Rinig nilang sigaw ng kung sino. Pinigilan pa siya ni Ate Linda na lumabas pero nagpatuloy pa rin siya. Bumungad sa kanya ang galit na mukha ng ina ni Anna at ni Kevin. Ikaw na malandi ka. May binato na kung ano ang ina ni Regine pero kaagad siyang hinarangan ni Steven kaya hindi siya nataman. Ipapakulong kita, tandaan mo yan, lintik lang ang walang ganti. Hintayin mo lang, saka tumalikod ito kasama ang ina ni Kevin. Nagtataka naman na tumingin siya sa binata na baka sa mukha ang pagsisisi at takot. I'm sorry Althea, sambit ng binata sa nagsusumamong boses. Ginawa ko lang yun dahil nasaktan ka niya. Kinabahan naman kaagad si Althea. Base sa mukha ng binata alam niyang hindi basta-basta ang nagawa nito. Anong ginawa mo Steven?